Magandang umaga po muna sa ating lahat. Ngayon naman po ay matutunghayan po natin ang pagbisita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa probinsya ng Aurora. Ayan. Mula sa bayan ng Maria Aurora, mula sa bayan ng Dipakulaw, aking mga kababayan, nung ito ay hindi pa nangyayari, ito pa lamang ay aking isang pangarap na sana, balang araw, may isang Pangulo ng Republika na pupunta sa ating lalawigan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na sumama sa Davao Oriental, Tawi-Tawi, Tagum City at nakita ko ang kagalingan at kasipagan ng taong ito. Parang local official ang ginagawa po niya at napakaganda sapagkat dito po sa lalawigan ng Aurora, sabi ko nga po sa inyo, pangarap ko lang noon dahil hindi kaya ng local government officials. Ngayong araw ito, 10,000 farmers at fisher folks at mga pamilya, ilan lamang yan na tutulungan niya. Kaya't aking mga kalalawigan sa lahat ng bayan na aking binanggit at naririto ngayon, palakpakan po natin na napakalakas President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang dami po nating proyekto at umuudlad lalo ang lalawigan ng Aurora sa ilalim ng Marcos administration. At kung may konting oras, mabigay ko lang po yung kasaysayan ng pamilyang Marcos at ang kanilang pagmamahal sa lalawigan at mamamayan ng Aurora. Ang ama ng ating presidente, Ferdinand Marcos Sr., noong 1979, pinirmahan niya ang Executive Order No. 7. At mula sa sub-province ng Province of Quezon, ang Aurora na dating sub-province ay naging independent province. Kaya utang na loob natin sa mga Marcos na pinanak at isinilang ang Aurora province. At ang aking ama ay nanilbihan sa ilalim ng First Marcos administration bilang presidente ng pamantasan o Universidad ng Pilipinas. At ang anak naman ng ating mahal na Pangulo ay baka hindi nyo alam, madalas po dito nagsa-surfing at nagsa-skateboarding. Siya po ay Pangulo ng Skateboarding and Surfing Association of the Philippines. So, ako nga, hindi ko pa napupuntahan yung ating skate park. Si Vinnie Marcos, mga 2 beses nakapunta na hudan. Thank you for the love, Mr. President. At isa-isahin ko po, yung airport po natin, meron tayong bagong terminal, meron tayong bagong runway. Hopefully, pag baba ni Presidente Marcos sa 2028, na kompleto na ho yun. Dadagsa ang mga turista at darating ang mga hanap buhay nang dahil sa pag-unlad na pagdala ni Pangulong Marcos. Itong building na ito na kompleto last year, in-inaugurate po natin sa ilalim ng Marcos administration. Yung building sa tapat po ay isang branch ng National Museum. Ma-inaugurate natin kung hindi sa Disyembre, baka sa first quarter of next year, Mr. President. Again, thank you to your administration. Yung magkakaroon tayo, nandito may taga-Kasiguran, taga-Dicadi ba ho dito? Taga-Dicadi area. Ayan. Isa lang po ang nakita kong kamay. Pero si Mayor Roy Soriano, si Mayor Torres, nandiyan dyan. So alam nila, magkakaroon tayo ng first ASCOT branch sa Dicadi area sa ilalim ng Marcos administration. Yan po ang state college namin, Mr. President. Aurora State College of Technology. The branch is in Baler and there is no branch in the northern 3 towns. So this branch will serve and deliver quality education at affordable cost to Aurorans living in the northern 3 towns. And they are primarily Ilocano. You will be happy to hear, Mr. President. So lahat po yan, hindi ordinaryong proyekto lang ho yan. Yan ay malakihang proyekto at binigyan po ng oras, binigyan po ng resources ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin magagawa yan kundi sa ilalim ng kanyang administrasyon. Thank you very much, Mr. President. Sana masusundan pa ho yan. But thank you again, Mr. President. Lubos na pasasalamat ang buong lalawigan ng Aurora dahil sa inyong pagdalo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Ladies and gentlemen, let us welcome the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand. Salamat sa ating kaibigan. Magsiupo po tayo. Hindi ko na malaman kung paano ko siya tatawagin, kung senator ba o secretary, dahil siyang papasok sa secretary ng Department of Education dahil nung umalis po si
Vice President Sara, iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, ako, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin. Ang ating parating Senator Sani Angara na parating na Secretary ng Department of Education. Ang pinaka-mahalaga at pinaka-importante na bisita natin ngayon ay kayo po, ang mga beneficiary ng ating bibigay ipapahandog na mga tulong. Aking kasamahan sa pamahalaan, mga ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Na kayo na tigamyanan, na ayatek na kailiak, na imbag na bigat yung amin. Sa bawat umaga dito sa Aurora, bumubungad po ang araw sa kagandahan ng ating mga bukid at dagat. Mga obra ng ating may kapal na siyang namang nilinag na ating mga magsasaka at mangingisda. Subalit, ang haring araw na nagpapayabong sa ating mga pananim ay siya rin ang nagdala ng matinding pagsubok sa ating kamakailan lamang. Matinding init ang dinanas ninyo dahil sa El Nino na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar dito po sa Region 3. At ikinasira ang mga pananim na umabot sa mahigit 360 milyong piso ang nawala sa hanap buhay ng inyong mga magsasaka at ang ating mga mangingisda.